Sa inyo hong napanood, ano ba ang smoking gun doon, kung meron man? Wala pa ako nakikita smoking gun eh. Sa totoo lang. Parang it's a... siguro 60 minutes na po natapos ko. Mhm. That, parang it was just a compilation of... it was a clear compilation of what happened basically. Parang nanggaling lahat sa news, mga tao nagsalita. Mhm. It's basically that. Wala pa ako nakita na hindi ko pa alam Okay. or Opo. hindi pa alam ng publiko Opo. dun sa napanood ko 60 minutes. Okay, sige po. So siguro nga at least no, we can give everyone the chance to watch the video, mahaba-haba po ito, and then yung nga po din ang ating pong hinahanap dito yung sinasabi na ano ba ang binabanggit na expose. So siguro ho sa lahat sa atin, panoorin po muna natin and we judge no for ourselves kung yun ho bang laman nito ay talaga ho naman bang sabi nga po karimari-marim na maari pong magdiin sa isang individual o kanya pong pamilya sa skandalong ito ng korupsyon sa paggamit sa pondo ng bayan. So meantime po, habang hindi pa ho natin napapanood yan at wala pa ho tayong komento no ho, para po sa pag-analisa kung ano ho talagang tinutumbok na sinasabing expose, ano po muna ang inyong mensahe sa lahat na nanonood sa atin na ngayon po ay may duda, hindi ho natin maiaalis yan, sa inyo pong network at maging dito po sa mga tao na isinasangkot dito sa umano po ay kasong extortion. Go ahead, sir. Let's stick to the truth. Yun lamang po ang aking gusto sabihin sa ating mga kabayan. Kung sino nagkamali, then let the law take its course. If it was PGMM, nag-extort, then let them suffer the consequences. Kung wala namang extortion na nangyari, edi, walang nangyari extortion. Pero ang bottom line po lahat nito, mga kababayan, ay yung issue natin sa korupsyon. Grabe yung flood control nangyari. Siguro, if one thing na napakaganda na panood ko sa 60 minutes na partial pala natapos ko, eh yung naipaliwanag ni Hiro ng maliwanag, yung napaka-complicated na issue ng budget. So, yun. Pag napanood niyo po yun, makikita niyo na grabe naman pala ang ginawa talaga ng Kongreso sa pera ng taong bayan, kung paano nila marahil winaldas, mga pinalaki nila yung kanilang mga pondo para magkaroon sila ng leeway and freedom to discretionally spend money kahit bawal na po. Talaga makikita nyo na meron talagang problema sa korupsyon at meron tayong kailangang baguhin sa sistema. I think in the end, yun po ang ating lahat na gusto mangyari regardless kung anong partido mo, kung ano ang paniniwala mo, pero paano ginagastos ang ating pera na nagiging open for corruption sa mga politiko, legislators, congressmen and senators and whatever, ay kailangan po nating mapigil. I still maintain na kailangan lumabas ang katotohanan at paparusahan kung sino maparusahan at ang pera ng bayan hindi pumawalas.